Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, gamo sa mga pamatan-on sa Molo, Iloilo City nagresulta sa madugo nga krimen. Barangay Tanod patay matapos ginlampusan kag ginbunos ang nagresponde sa kinagamo sa Barangay San Juan, Molo. Bacolod City Mayor Albi Benitez ginpasakaan sang kaso sang iasawa tuhoy sa ginaligar violence against women and their children. Isa ka confirmed case ang monkeypox sa Iloilo Province, makonsiderar nga nakarecover na sunod sa PHO. Contact tracing nagapadayon. Iloilo Vice Governor-elect Leanne Dibuque, ano balang mahimo sa piyak sang iyalamharon nga pang-idaron, tutukan sa GMA Regional TV interviews. Kag Western Visayas nagapangaduha sa medal tally sa nagapadayon nga palarong pambansa 2025. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, tanod nga nagresponder sa kinagamo ginlampusan kag ginbuno patay sa San Juan, Molo, Iloilo City. Duha ka ginatudlo suspect nakapalagyo. Si John Sala nakatutok live. John? Jerd, hustisya ginasigitan sa karon sa pamilya sang isa ka barangay tanod nga ginbuno patay matapos nga magpatuman lang sang iya katungdanan. Halin pa kagabi nga wala makatulog si Nanay Marilyn bangod daw hindi ni makapati nga wala nang iya bata nga si Michael. Ginbuno patay si Michael nga isa ka barangay tanod matapos nga magresponder sa kinagamo sa baybay sa barangay San Juan, Molo. Hinam mo kinanilang bata ko. Di kuya mabaton. Base sa investigasyon, ang gamong nagluntad sa tunga sang mga grupo sang pamatanon. Sang nakatalikod na ini, gulpi na lang ang ginlampusan sang kawayan kag ginbuno sa likod. Napilasan man ini sa butkon. Ginatudlo nga nagbuno sa biktima si alias Jet, 25 anyos. Ang ginatudlo naman nga naglampos kag naghatag sang kutsilyo kay alias Jet amo si alias Toto, isa ka minor de edad. Gulpi lang nga hindi magpasaway ng isa sa ang grupo ni alias Jet. Ginulat nila na maglakad si Tanod. Kag sa unahan, ginapas nila kag gipustakan nila sang kawayan. Kag sa natumba ang Tanod, gipuno ini nila. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gideklarar nga dead on arrival. Kagabi gin-surrender na day Georgeline ang ilang minor de edad nga bata nga si Carlo nga una gintudlo nga sospek. Apang ini ang ginbuyan sang Molo Police matapos mapapatudan nga hindi ini ang minor de edad nga ginatumod. Apang suno kay Georgeline, nakitaan sini mismo nga si Michael ang una nga naglampos kay alias Jet. May kapot sa sir, pusog. Si Michael, pag posisyon niya, ginpatira niya si Jet sa pusog. Hammer, amo to nakaduko si Jet, sir. Pag duko ni Jet, ay na kuya sir, kabalo kung ano na nagkalatabo, nakibot ako nga gilagas sa ni Jet. Nagapabilin nga at large alias Jet. Ginpadulungan man sa news team ang balay sini sa barangay San Juan, apang wala sang tabo. Wala pa sir, ongoing niya po naman pagpangiga ang kaisya. Hindi ini ang unang ation nga may kinagamo sa barangay kag mismo ang punong barangay ang nagtuad nga masami ini nga nagakatabo. Butang nga mas pagahugton pa nila ang seguridad. Kinatabo na hindi na dapat maliwat. Ikaduha, serbisyuan ta mayo ang tumuloy. Jerd, ginpadulungan man sang Molo Police ang asawa sa ginatudlo suspect nga si alias Jet sa Ilabalay sa city proper. Apang suno sa asawa wala makapauli pa sa Ilabalay ang suspect. Jerd? Madamong nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Ginaaligar pagpangtiro sa mga layaw nga ido sa sulod sang CPU campus. Ginareklamo sang Animal Welfare Group. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagtugas ang pagkabalaka sa pila ka estudyante sang Central Philippine University ang nasaksihan ng pagpangluthang patay sa pila ka ido sa sulod sang campus sang Central Philippine University. Gani ini ang ilaging palabot sa isa ka Animal Welfare Group. Base sa investigasyon nga ginpalabot sa mga estudyante sa grupo, nakitaan sa mga ini ang natabo ilabi na nga ang gingamit amo ang security vehicle sa eskwelahan nga ginatudlo ginkargahan sang patay nga ido. So nakita nila ang vehicle nga
kag nakita na nila ang ito nga handusay na magduguan na dayon nakita nila nga ginahimos na ang ito sang duwa ka tawo. Dayon sabi nila nga okay na. Amo na tubalangan na himos sa tapos na kay gali. Dayon may ginatag naman sila nga food nga paila-ila guro bala siguro sa mga nabilin pa nga duwa. Ang insidente ang nagtugaman kahadlok sa mga estudyante suno kay Duriman. Very delikado gid kay ti. Also sa natabo nga na shooting, pwede man sila madamay bala in case may mga stray bullet bala kung may mga tao nga lapit sa area. Gintiwan sa news team nga makuha ang bahin sang tagtumalahan sang CPU apang wala sang opisyal nga pwede ma-interview. Apang nagpagawa naman sang official statement ang universidad. Sunod sa tagdumalahan, nakalabot na sa ila igtalupangod ang insidente nga natabo sang May 29 sang gabi. Base sa statement, hugot naman nga ginakondenara sa universidad ang pagmaltrato sa kasapatan. Sa subong ginaimbestigahan ang insidente, nagapakig-angot naman ang CPU sa security agency nga imbolbado. Ginatiwan sa news team nga makuhaan sang bahin ang gintumod nga security agency. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jers, mga kapuso. Bacol City Mayor Albi Benitez, ginpasakan sang kaso sang iyasawa ang sa ginaligar violence against women and their children. Yaring balita nga itong gintutuka. Nangin sentro sang kontrobersiya si Bacol City Mayor Alfredo Abelardo Albi Benitez bangon sa akusasyon sa iyang asawa nga si Dominic Nicky Lopez Benitez sa ginaligar pagpangloeb sang alkalde. Sa complete affidavit ni Nicky, nakasaad niya madamo na inisadto sang nabatian niya impormasyon nga may babayi ang alkalde apang wala na sinikunog ginsapak bangod wala siya sang basihan. Nakumpirmar kuno ini ni Nicky sa nag-file na ang alkalde sang petition for declaration of nullity of marriage sang 2024 kag nag-ako nga may ara sang duha ka anak sa iban nga babayi. Nalakip man sa petisyon ang implied admissions of his current illicit relationship sa isang aktres. Ini ang pilalang sa nang inbasihan ni Nicky sa pagpasaga sang kaso nga paglapas sang Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act. Gitingwaan sa GMA Regional TV nga makuhaan sa pahayag ang alkalde apang wala ini nagasabat sa mga mensahe. Pinagi si Legal Counsel nga si Attorney Peter Sanchez. Nagpagawa sa official statement ang alkalde kung sa diin ginpanginwala sini ang makusasyon sa asawa nga sunod sa iya wala sang basihan. Ginpabutyag man sa alkalde nga hindi nagakaigo nga magsambit sang pangalan sang individual. Apang, nagpasalig ang alkalde nga magkakooperar ini sa himuon nga legal nga proseso angot sa kaso. Nagpaiway na nga magpa-interview si Attorney Sanchez subong man si Attorney Cesar Distrito nga tagpamakba sang alkalde. Gitingwaan man sa GMA Regional TV nga makuhaan sang pahayag ang asawa sang alkalde nga si Dominic Nicky Lopez Benitez apang wala ini nagasabat sa amon mensahe. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, isa ka confirmed case ang monkeypox sa Iloilo Province makonsiderar nga naka-recover na sunod sa PHO. Samtang Bacolod City LGU ginatun-an kung magapatuman sang border control kontra monkeypox. Si John Sala nakatutok. Nag-ayo ng individual nga natapikan sang monkeypox o kon mpox sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa Iloilo PHO, ang mga samad sa panit sang pasyente tugas ang mpox ang nag-ayo naman. Ang 5 ka mga close contacts sini sa sulod sang panimalay ang wala man nagpakita sang sintomas apang nagapabilin pa sa gihapon sa home quarantine tubtob Hunyo 12, 2025. So, ang pasyente na-declare naton nga recovered sa May 23 which is Day 22 upon the onset of the lesion. So after that sa May 23, nag-start kita Day 1 counting for close contact. Ang labing unang nga mpox case sa probinsya sang Iloilo ang isa ka minor de edad nga wala sang travel history. Nagsugod ang rashes sini sang Mayo 2 kag nagpakonsulta sa isa ka district hospital sang Mayo 12 matapos nga maglala ang sintomas sini. Samtang gindeklarar naman sa Iloilo City Health Office nga wala sang community transmission sa syudad sang Iloilo. Manumduman nga sang Mayo 27 ginanunsyo sang Iloilo CHO nga may kumpirmado nga kaso sang mpox sa syudad sang Iloilo. 4 naman ka mga close contacts ang nadetect sang Iloilo CHO. Padayon ng isolation kag monitoring sa ila.
Samtang nagpatigayo na sa pagsinapol ang Bacolod City Health Office, DepEd Bacolod City kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno kung sa diin gintalakay ang pila ka mga tikang agud malikawan ng MPAC sa Bacolod City. Pila diri ang pagpasangkad sang information campaign sa social media kag sa komunidad. Labi na ang pagpahanumdom nga magpa-check up kung makabatsyag sang pila ka sintomas. Tutukan man ang mga hotel, spa, merkado kag mga terminal kung sa diin masami nga madamo sang tawo kag may close contact sa isa kag isa. Plano man sang LGU nga magpatuman sang border control pananglitan nga may ma-record nga kumpirmado nga kaso sa syudad. Ang impact ng transmission niya is through physical contact. I was inclined to form a task force, but anytime kung mag-spike siya, we will do that. May coordination na kita sa NIR. I think si province is also doing their best to monitor sang aton mga entry points. Judge Sala, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, sa nagapadayon naton nga GMA Regional TV interviews, women leaders, isa naman kababayeng nga magapangalagad sa probinsya sa Iloilo ang aton maka one-on-one interview. Ginaabi-abi naton mga kapuso, subong nga hapon kaupod naton si Vice Governor-elect Leanne Debuque for GMA Regional TV interviews. Mayong hapon, Vice, and welcome to One Western Visayas. Mayong hapon, Ms. Jert. Mayong hapon man sa tanan ng mga kapuso, subong hapon. Ano ang pinaka-importante nga leksyon nga nakuha mo from the example nga ginset sa imong mga parents in politics? Both ang akon nga amay kag ang akon iloy nangin mayor sa Banwas sang Anilaw. Nagdako gid ako sa isa ka panimalay nga ginauna gid ang kinahanglanon sang iban nga tawo. And nakita ko, no, natun-an ko indirectly or directly na importante nga unahon man ang tawo in terms of public service or sa politics, no. The youngest mayor who ever served at 22 years old. Ano nga mga pagtilaw ang imo nga naagyan and paano mo inigin overcome? I've always thought that my youth is not a flaw to be overcome, no? Nagapati ako, it is a strength to be recognized. We have engaged and empowered the youth from our programs and projects. I was more open to new philosophies, and I apply that in how I can deliver good public service to the people of Anilao. In the many years that you have served in Anilao as local executive, anong pinaka-proudest mo achievement so far? I've been serving as the municipal mayor of Anilao for 9 years, and I am most proud on the change of sense of pride ng isa ka Anilaw nun. So ako ma-feel ko ang changes not only sa infrastructure projects namon but on the pride of being an Anilaw nun. Makita ina sa pumuluyo. Nga through the years we have built in a sense of identity that we have so much to be proud of. How we are able to change a small faceless town into a small progressive town of Anilao in the 4th district of Iloilo. Ano sa imo pamatsyag ang pinaka-nami naton nga obrahon to maintain the enthusiasm of the engagement and involvement sa atong pamatanon sa pagboto sa mga kandidato? Nagapati ako nga the best way to keep them enthusiastic about public service is to show that their votes aren't wasted. No, I want to show them in action nga may rason kung nga ang mahatagan sang tsansa si Leanne Debuque sa sangguniang panlalawigan. Anong ginapangita ni Leanne Debuque sa isa ka ideal partner, future partner? Amo ang pinaka mabudlay nga pamangkot mo sa akon subong hapon, Ms. Jert. I'm open to love, but I feel like it's not something to rush, no? Kahit kung mabudlay nga piliton, ano, nagapatigid ako sa proper timing man kag kung para ina sa imo, para gina sa imo. So ako nagapati man ako nga kung hindi gid man para sa ako now ang love life, I will not be sad about it. Kay ginatagan man ako sang mission, ginatagan mo sang advocacy sa province of Iloilo, and I'm happy and excited about that. Madamo gid nga salamat sa tiyempo nga ginhatag mo sa One Western Visayas, Vice Governor-elect Leanne Debuque. We wish you all the best. Thank you, Ms. Jert. Thank you, mga kapuso. Samtang sa Bacolod City, ginabahay kawatan nga nagsulod sa isa ka balay na sa puwan patay makaligad ang pila ka oras. Yaring balita.
Nabugtawan ng pinakamiyembro sang pamilya dumalaog ang isa ka lalaki nga nagapangukay sang ilang mga bag sa ikaduha nga panalgan sang balay. May dala kuno nga patalom ang lalaki. Madasig sila nga nangayo bulig, apang ang lalaki madasig man nga nagdalagan. Natabong insidente sa barangay Pahanukoy pasado alas 2 kay ina sa Kagahon. Kawatan, ang tao na nga nakita ya, nagdalagan, panakog. Kung testing ko ba ko, hasta kung dala ko siyang baka, bitin kurog ko. Duda sang mga ini, mahapos ginabrihan sa lalaking lock sa puwerta sang balay. Pag ginabreya guro mo na no, pertahan, kaya po sa nadaan ng lock. Yung pasigay, pag ano yung suga, kabalo siya manultol ya. Hindi ito kilala? Hindi na mo kilala. Posible suno sa ila nga may kaupdanan pa nga iba ng suspect. Gitinguaan pa sa mga residente nga lagso ng lalaki apang napaslawan sila. Pilak oras lang ang nagligad, pasado alas 6 kay ina sa kaga. Nasapwa na lang sang pinaka residente ang ining lalaki nga wala lang sa kabuhi sa tunga sang iskrapan sa parehong barangay. Wala tapagid na determine sir ang pilas niya to sa iyang likod kung either igo sang buno o konsentero. Kaya naabtan niya sa sulod sang balay sir. Amo nga ginlagas niya sir hasta na nakaabot dira sa Purok Gold Medal. Nanago siya. Kaya ginti pinangitap niya siya kagabi. Wala siya nakitaan siya. Positibo man naging tumod sang miyembro sa pamilya dumalaog. Nga ini ang nagsulod sa ilabalay kag tuyo mangawat. Pero pati sila natingala kung paano inigin patay kag nasapuan kapinsyên metro sa lin sa ilabalay. Para investigasyon sa kapisan sa insidente nga tubtob karon wala pa makilala. Apang base sa tattoo sini sa nawala nga kamot. Nakonsiderar sa kapisan ang posibilidad nga ibulbado ini sa isa pa kakaso sang pagpangawat sa separado nga lugar. Bali, ang tato nga na-identify dito sa CCTV kung sa diin nakita ang tato niya sir. Hamuman ang tato nga nakita natin sa patay nga lawas ng aton nga biktima sir. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Drivers ang modernized PUJ gintapungol sang konduktor sang traditional jeep sa Pavia, Iloilo. Ginapahayag pagpanghaboy sang bato nangin rason sang inaway. Insidente nakuhaan sang video. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makitaan sa sininga video ang pagbaysay sang duha ka lalaki sa Hibawan, Pavia, Iloilo kagabi. Hinali lang nga gintapungol sa naka-shorts nga lalaki ang isa ka lalaki nga nakapantalon. Gileon nga nagpalagyo ini sa lugar. Ginlagas pa sang lalaki sang tubo ang nagsumbag nga lalaki apang wala na sininabtan. Ginkilala ang biktima kay Charlie Pasco, driver sa modernized jeep. Samtang nagsumbag sa iya amo si Loreto Sales, nga konduktor sa traditional jeep. Lunsay, mga tumandok sa San Miguel, Iloilo. Ginaligar ni Pasco nga ginabuyan sang bato ang iya ginamaneho nga bus sa San Jose, San Miguel. Rason nga ginsaway sini si Sales pagabot sa Hibawan. Lagas ko sa akin kumprontahin po ang kot nga ginaboy mo ka Pinaboy mo black kami, wala. Dito son do siya pang misog na amuna. Sige pamangkot kami lang mga lain-lain ng mga sabate bla. Gin panginiwala naman ni Sales ang alegasyon ni Pasco. Suno sa iya, gin kakibot na lang sini sang ginharas siya kagin pa si Bangdan nga nangaboy sang bato. Nagnaog sa may basya, ginururoy ako Di ko na ginaboy mo to. Kung wala ka boy kang kang imo nga basra. O paano pagaboy ko kayo nagtupang taman tanakang kang sa may mo tapos nawag mo ni pasero. Dugang pa ni Sales, hindi lang ini ang tion nga ginpahog siya sang biktima. Nagpa-blatter na si Pasco sa San Miguel Police Station, kaghanda nga magpasaka sang reklamo. Desidido naman si Sales nga ini ang atubangon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mga kapuso, mga abogado sa GMA Network Incorporated kag Tape Incorporated nagatubangay sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City para sa posibleng settlement. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagatubangay kahapon sang udto sa Office of the City Prosecutor ang mga abogado sang GMA Network Incorporated kag Tape Incorporated. Ginpatawag ang magtimbang nga kampo para istoryahan ang posibilidad sa settlement sa ginpasaka sang GMA nga kaso kriminal nga estafa batok sa Tape. Bangod sa wala pag-remit sa network sang halos 38 million pesos nga ad revenues nga napartinisar sa GMA sa idalom sang isa ka assignment agreement.
We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of TAPE. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Wala naman kuno ginabaliwala sang TAPE Incorporated nga may obligasyon pa sila sa GMA. I think TAPE naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Wala pa sa nakasugtan subuang duha ka bahin, kagintala na sang prosecutor's office nga magakita ay sila liwat sa June 11 para mahibaluan kung batunon sang GMA ang mangintanyag sang TAPE. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, diba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Pananglitan mapaslawan sa mediation sa June 11. Magadiretso sa preliminary investigation ng kaso kag sa korte na istoryahan ang meritos ng kaso. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Balantayan, posibleng aliwat magresulta sa lahar ukon muddy stream flow ang maeksperiensyahan sa pagulan-ulan sa masunod nga may nadlaw sunod sa Fivox gani mas ginahugot ang pagbantay sa palibot sang 6-kilometer extended permanent danger zone sang Mount Canaon base man sa rekomendasyon sang Office of Civil Defense NAR. Ginpahamtang border control points sa barangay Biak na Bato, Mansalanaw kag Kabagnaan sa Lacasiliana, Araal kag Gibo sa La Carlota City kag barangay Ilihan sa Bago City. Temporaryong ginadumilian ang aktibidad kag pagsulod sa lugar, humarin alas 6 agad tugto alas 4 sa hapon. May kapulisan nga nagabantay sa nasambit nga mga lugar. Liwat naman nga ginapahanumdom sa mga nagapuyo malapit sa suba nga mag-aligmat. Sa ating mga communities nga nag-star malapit sa mga waterways naton, sa mga rivers and creeks, lalo na sa may Castellana nga area, maging mas alert to kahit during mga rains, pwede paghihapon kita maka-experience sa mga lahar. Mapuso nag-umpisa ng proof of purchase promos ang GMA ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 o po mga bago nga naghahatag sang big time pa premyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintas. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na. Ang pito ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official setting of entries ang nagsugod sa May 3 tubtob, July 11, 2025. Pwede maghulog sa entry sa masobra 1,000 ka-participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV, pati radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Magtutok lang sa GMA o kung i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages o kung magbisita sa microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Western Visayas nagpangibabaw sa pila ka ball game sa Palarong Pambansa 2025. Riyon yara na sa ikaduha nga pwesto sa pinakaulihi nga medal tally. Si John Sala nakatutok. Nangin masandukon ang championship game sa baseball secondary boys sa Palarong Pambansa 2025 kay nasang aga sa tunga sang Western Visayas kag Calabarzon. Apang sa ulihi, nagpangibabaw ang Western Visayas sa score nga 6-5. Visayas! The home of the champions! Congratulations! Magluwas sini nakuha man sa Western Visayas ang gold sa softball elementary girls. Apang sa basketball elementary kag secondary boys napaslawan nga maka-gold ang Region 6. Samtang pasado alas 3 subong nga hapon, nagsugod naman ang ginakalang kagani ikatlo ka beses kapag engkwentrohanay sang Western Visayas kag National Capital Region sa championship sang volleyball secondary girls. We know nga inisya ang bunga na sa ilas nga sakripisyo mula bugtaw days nga kung sa din spend nila ang ilas nga mga inoras just to practice, just to be on top sa ilas nga hampang, and it only shows that Region 6 is the home the champions. Sa pinakauli nga medal tally as of 4 p.m. yara na sa ikaduha nga pwesto ang Western Visayas nga may 42 gold medals.
47 silver medals, 49 man ka bronze medals. Padayon naman niya nagapanguna ang National Capital Region. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Samtang natigayon nga maagaw sang NCR ang titulo sa volleyball secondary girls batok sa Western Visayas. Sa finals, nagpangibabaw ang NCR sa scores nga 25-11, 25-14 kag 25-8. Ini ang una nga titulo sang NCR sa sulod sang 3 ka tuig matapos nangin back-to-back palaro champions ang Western Visayas nga ginarepresentar sang Taytong High School sa Bacolod City. Mga kapuso, vandalismo ginapangatubang nga problema sang duwa ka barangay sa Haro. Barangay officials nagatinguha na agud masolusyonan ang issue. Si Zen Kilantang sa nakatutok. Lapnagon ang vandalismo diri sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Talalupang doon ang mahigko ng mga sulat sa mga pader, eskinita, hagbisan pa mga pribado nga establishmento. Sunod sa opisyal sang barangay, isa sa mga problema nila amo ang vandalismo. Ginatutukan man sa barangay ang presensya sang gang, bangod posible sila man ang nagapang vandal, apang kalabanan sa ila mga menor de edad. Nagdadala na sila sa San Isidro no? Gang-gang ito, may mga ano na din sila mo, may mga tato-tato na sila. Pero doon ang kulo kalma gani sila man kaya ang ila grupo na priso na duwa. Pareho man nga problema sa vandalismo ang ginapangatubang sang Barangay Sambag. Aminado sila nga dako ang panghangkat sini agud masolbar gani doble ang panikasog sang barangay officials para masolusyonan ang issue. May mga reported kami, may mga hindi naman minor nga gapang bandal, ti ginabantayan na namon ang amo na nga sitwasyon. Ang problema galing kay ti ang mga tanod namon bala amo Manila ginabantayan Manilang madumduman sang damnaglang nadakpan ng lalaki nga nagapang vandal sa Lopezina Street. Pagka-aresto nakuhaan sang suspected marijuana. Nagapanawagan naman ang mga opisyalis ng barangay sa mga ginikana na nga laygayan kagiyahan ng kabataan agud mangin maayo ang buwas damlag sa mga ini. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Babusa wala na sa epekto ang low pressure area ang ginabantayan sa Guasa Philippine Area of Responsibility. May bago man yung weather system nga makaapekto sa pungsod. Ina ang southwesterly wind flow kun hangin halin sa nakatungda na sindangan nga mapanugod sang paghuyap sang southwest monsoon o kun habagat. Isa ini sa nagapangunang indikasyon nga nagahilapit na ang tag-ululan apang padayon i-monitor ang posibleng bag-o sa masunod nga mga inadlaw. Base sa datos ng Metro Weather, posible sa gihapon ang localized thunderstorms sa pinakabahin sa Western Visayas, Lakip, ang Negros Island region. May chance man sang laptalaptang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.